Good news ng SSS, pwede ka na mag-loan ng hanggang 300,000 pesos at iba pang mga loans na po pwede mong i-avail. Kamakailan lang nag-offer ang SSS ng uplift program at kung qualified ka, makakatanggap ka ng 2,000 pesos kada buwan at aabot yan sa 12,000 hanggang December. At may video na rin tayo niya kung paano ang proseso. So, ano-ano ba ang iba pang mga available loans ng SSS? Unang-una ay ang salary loan para sa mga employed, self-employed, voluntary at OFW members na qualified. Ang loanable amount ay katumbas ng 1 to 2 months o month's salary credit depende sa bilang ng contribution at eligibility. Number 2, ang calamity loan para sa mga miyembrong nakatira sa lugar na idineklarang nasa state of calamity at nakatugon sa requirements ng SSS. Sa kasalukuyan, ang SSS Calamity Loan Program, ang maximum loan amount ay 20,000 pesos. Susunod ay ang Emergency Loan Program. Available lamang kapag may idineklara ang State of National Calamity o State of National Emergency at inanunsyo ng SSS. Sa kasalukuyan, SSS Emergency Loan Program, ang pinakamataas na loan amount ay hanggang 20,000 pesos. Number 4, ang educational assistance. Meron pa rin po yan. May proseso rin para sa Educational Assistance Loan na nakasaad sa 2026 Citizens Charter ng SSS. So hanggang 20,000 din po yan bawat semester, trimester o quarter o ang kabuuang tuition at miscellaneous fees alinman ang mas mababa. Pwede rin po dito ang vocational o technical course na 2 years lang. So hanggang 10,000 bawat semester o trimester o ang kabuuan tuition at miscellaneous fees. Susunod ang digital microloan o ang tinatawag na Loan Lite. Sa pakikipagtulungan sa partner banks, ito ay hiwalay sa regular na SSS salary loan at may sariling qualifications at loan limit. So hanggang 20,000 po ito mula 5,000 hanggang 20,000 at may repayment period na 15 hanggang 90 days. Number 6 ay ang pension loan program para sa mga qualified retirement pensioners at survivor spouse pensioner. Ito, take note ang loanable amount ay hanggang 300,000 para sa retiree pensioners at hanggang 150,000 naman para sa mga surviving spouse pensioners. Malaki po yan ha. So paano maaabot ang 300,000? Ang pinakamataas na option ay times 12 ng aggregate monthly pension. Ngunit may cap po yan na 300,000. So ang ibig sabihin, para umabot sa maximum, kailangan ang iyong aggregate monthly pension ay humigit kumulang na 25,000 o higit pa. Dahil ang 25,000 times 12 ay 300,000. Kahit ganon, maaari ka pa rin mas mababa sa 300,000 ang maaaprubahan kung hindi papasa sa 40% na net take-home pension requirements. So paano tayo mag-apply dito? Una, mag-login sa my.sss sa inyong account, pumunta sa loans, and then pumunta sa pension loans. And then piliin ang iyong rehistradong disbursement account. Susunod, piliin ang loan amount na ipakikita ng system. Susunod ay tanggapin ang terms at isumite ang application. Kapag naaprubahan na yan, karaniwang na i-release ang loan sa loob lamang ng ilang working days.